Po, magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay mag-aaral na po ng salita ng Diyos sa ating Sunday School. Ngayong umaga po tayo po ay tumayo tayo po ng manalangin. Manalangin po tayo. Manalangin Diyos na sa dahil salamat po ulit sa umaga nito, patawag po ulit sa mga kasalanan po ng nagawa at sa pag-aaral po namin ngayon sa Sunday School. Pili po kami ng katalino at kaalaman ng uwan po. Hindi po maitaas sa mga po. Hindi po ang sa madalangin sa kami sa mga Jesus sa amin sa ito paligtas. Amen. Kami po, maaari na po tayo makaupo. Maraming salamat po. At last week po, nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos. Continuation lang po sa ating pag-aaral. At ngayong umaga po ay pag-aaralan po natin patungkol naman po sa promoting spirituality. Okay po. Paano naman po mapopromote yung ating spiritual na pamumuhay? Ito. Kaya po nasabi ko nung nakaraan, pinag-aralan po natin yung promoting naman po na pag-usad natin or yung ginagawa natin sa simbahan. Yun naman po, yung spirituality naman po yung ating pag-aaralan. Na mababasa pa po natin sa Galatians chapter 5 verse 16. Sabi ko dito, This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu, at hindi ninyo gagawin ng mga bitan naman. Ito po, makikita po natin na as a Christian, bilang isang tayo po ligtas sa mga bisita po natin. Kung tayo po ay, tayong mga nasa simbahan naman po, tayo po ay ligtas na tumanggap kay Kristo, nanampalataya sa Kanya, gusto ng Panginoon po sa atin. So, magkaroon po tayo ng tinatawag na paglago sa spiritual na ating pamumuhay. At ngayon po, ito po yung sinasabi sa Galatians 5:16 na sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo dapat gawin yung mga pita ng laman. Yung mga pita ng laman, ito po yung mga kasalanan na ating ginagawa o yung tinatawag natin na lumang katakuhan, lumang kalikasan, old nature. Ang ating po introduction, spiritual means a condition in which the church predominantly spiritual. Sa kalagayan kung saan ang simbahan ay higit na maging spiritual. Na kailangan po na bilang isang anak ng Diyos na tumanggap kay Kristo, kailangan po na magkaroon ng tinatawag na paglago sa kanyang spiritual na pamumuhay. Gaya na naman po ng isang halaman. Ang halaman hindi naman yan tutubo, hindi naman yan lalago kung hindi dinidiligan ko po. Hindi siya uusad, hindi siya gaganda yung kanyang katangian. Pero hindi po sa Christian life po natin. Kailangan po natin ng tinatawag na paglago or pag-usad. While which the Spirit of God dominates the lives of the church members, isa kung saan ang Espiritu ng Diyos ang naninibabaw sa buhay ng mga miyembro ng simbahan. Kailangan po mga kapatid, kailangan lagi tayong maasa sa ating Panginoon. Laging sa Panginoon sa Kristo, sa tulong ng Banal na Espiritu. Kaya nga po, mahalaga na sa lahat ng bagay, kailangan natin ng Panginoon. Kailangan po natin ng Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin na, kaya ko lahat, kaya ko to. Lagi mo pong tatandaan, lagi pong sa tulong ng Banal na Espiritu. Kaya nga po may tatlong Trinity. Ang Panginoon ay God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Sabihin po, yung Holy Spirit po, kung ikaw ay tumanggap kay Kristo, natanggap mo yung Banal na Espiritu, at doon na po kikilos ang ating Panginoong Jesucristo. At ang gusto ng Panginoon po sa atin, is ma-promote po yung tinatawag na spiritual natin pamumuhay. At number 1 po, sa ating pong pag-aaral about promoting spirituality, tungkol po sa promoting spirituality, ay yung things that detract from spirituality. Ano-ano po ba yung mga bagay na nakakapanghina? Pag sinabi natin detract or nakakabawas mula sa ating pagiging spiritual or pagiging makadiyos, yun po.
Letter A, yung tinatawag po natin na emotionalism. Ito po yung mga, kung nakikita po natin sa mga ibang sekta, na ginagawa po nila yung tinatawag na yung mga modern worship that includes such thing as handcrafting, yung nagpapalakpakan, pala nila doon nalalago yung spirito natin, yung nagsasasaya, hindi po yung makakapagpalakas sa atin. Ayun po isa sa mga nakakapanghina po sa atin. Foot stamping, etc. is not the spirit, but is of self. Diba yung, kung mapupunta pa tayo sa mga ibang churches na dati po ako, galing po ako sa isang, sa lugar po namin, tinatawag po nilang born again. Sa mga worship po doon ay palakpakan, diba? Yung sigawan, tapos naalala ko pa pag may mga special number pa, may sayawan, gano'n. Hindi po yun yung makakatulong sa atin. Ayun po ay sa pansariling pamamaraan po. Hindi po yan yung makakatulong sa atin. Ayun po ay isa sa mga bagay na nakakapanghina po sa ating spiritual na pamumuhay. Kung babasahin pa po natin sa verse, sa 1 Corinthians, buksan po natin ating mga Biblia, sa 1 Corinthians chapter 14, verse 33. Sabi po dyan, for God is not the author of the confusion, but of peace, as in all churches of the saints. Sa Tagalog po, sabi po sa Tagalog, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, hindi po siya Diyos ng kaguluhan, kundi ano po? Kundi ng kapayapaan. Kundi ang Panginoon po ay perfect, siya po ay, ang ibig sabihin po, banal, maayos. Wala pong kaguluhan sa Kanya. Gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. Kaya nga po, ang church po ay tumutulong po ito para mapalago tayo sa spiritual na pamumuhay po natin. Bilang po yun. In your personal, pwede kang mag-devotion, mag-aaral ka ng salita ng Diyos. Ayan po yung isa sa mga bagay na makakapagpalago po sa atin sa spiritual at makakapagpalapit pa po sa ating Panginoon. On the other hand, then formalism is certainly not of God. Yung mga ganyan pong bagay na pansarili lang naman natin ginagawa, hindi po yan sa Diyos. Lagi po natin tatandaan, para lumago ka sa Panginoon, kailangan mo mas mapalapit pa sa Kanya. Letter B po, isa rin sa mga bagay na nakakapag-detract sa ating spiritual na pamumuhay ay yung tinatawag po natin na gossip. Pag sinabi natin gossip, yung mga marites, yung chismisan, yung mga maling kwento, ayan po yung mga bagay na nakakapagpahina din po sa atin, spiritual. Pangatlo, ang mga verse po, sa Proverbs 50 verse 20 and Proverbs 11 verse 13, basahin po natin sa Psalms 50 verse 20. Psalms 50 verse 20, sabi po dyan, ikaw ay nauupo at nagsasalita laban sa iyong kapatid, iyong dinudustang anak ng iyong sarili na. Kaya nga po, as a Christian, as a church, mahalaga po na huwag tayo talagang magkaroon ng tinatawag ng chismisan, or yung maling kwento. Po? Kasi po, isa po yan sa mga bagay na nakakapag-detract sa ating spiritual na pamumuhay. At pangatlo po, ayan po, yung going to sleep in church. Ibig sabihin po, yung natutulog sa simbahan, nakapag-preaching, natutulog sa simbahan. Isa rin yan sa mga, kaya ka po nagsisimba, kaya ka po nag-church. Kaya po tayo nasa simbahan, para lumago tayo spiritual. Pang-apat, chewing gum in the church. Kaya nga tayo, pag kami tayo, yung tinatawag dito na kapag kumakain ka ng bubble gum, medyo nadidikit sa ilalim ng upuan. Ibulsan nyo na lang o lulukin nyo na lang. Ganun na rin gawin natin. Isa rin yan sa mga bagay na nakakapagpasira din sa atin, sa ating spiritual na pamumuhay.
Okay po, going to sleep in church. Kapag nasa church po tayo, dapat maging active po tayo, huwag po tayo matulog. And yung letter E po, loud talking, yelling, excessive noise. Ibig sabihin po, kapag may nagtipreach, ano po, nagkikwentuhan kayo, may sarili kayong usapan, nagkikwentuhan kayo din sa gilid, kung ano-ano pong ginagawa ninyo. Ayan po, huwag na po natin gagawin. Pag oras po ng preaching. Ayan, yung letter F naman po, coming late. Tatamaan po tayo lahat dito. Yung mga naliligi po, isa rin yan sa mga bagay na nakakabawas din po sa ating spiritual na pamumuhay. Sabihin po mga kapatid, kapag Sunday school po, talaga maaga tayo kapag Sunday school. Huwag tayong maliligi kasi po, Sunday eh. Kaya nga pag Sunday, dapat Sabado pa lang, pine-prepare na natin yung mga gagamitin natin. Para pagkagising mo, di ba? Huwag ka na magpupuyat ng Sunday kasi pag nagpuyat ka ng Sunday, maliliit ka talaga kinabukasan. Tapos ang idadahilan mo pa, mag-iisip ka ng dahilan para maging akma yung maging dahilan mo. Di po ganun kapatid. Ang pagiging late po, isa rin sa mga nakakapag-hina din po sa ating spiritual na pamumuhay. Letter G, too much going out and coming in during service. Yung nasa church ka na, di ba? Sisimba na tayo, tapos palabas-labas ka. Punta ka sa labas, ganito ganyan. Isa yan sa mga tinatamaan po tayo doon. Isa yan sa nakakapanghina sa atin, sa ating spiritual na pamumuhay. Ayun po, yung mga nakakapag-detract po sa ating spirituality, emotionally, sin, gossip, going to sleep in church, chewing gum in the church, yung loud talking, yelling, excessive noise, yung pag-ingay, pagka-oras ng preaching, coming late, too much going out and coming during the service. At number 2 naman po, ayan po pala, these are little things that detract from the spirituality of church. Maliit na bagay lang po yan. Na isa sa, ayan po, maliit na bagay lang, pero isa yan sa mga makakasira sa iyo, sa spiritual na pamumuhay. Pangalawa po, things that manifest a spiritual church. Ano naman po yung mga dapat maihayag po sa ating spiritual din po na pamumuhay sa ating simbahan. Ito po yung dapat maihayag sa atin. A spiritual church is, letter A po, a praying church na magkaroon po tayo ng tinatawag ng magpanalanginan po tayo sa bawat isa. Ayan po yung isa sa mga mahalaga po na ginagawa niyo. Isang anak ng Diyos. Pinapanalangin po natin yung bawat isa na kahit di man mabigat yung problema, pag-pray pa rin natin sila. Kahit isang beses sa isang linggo, mas maganda nga kung lagi. Lagi natin i-mention. Dati po, meron po tayong yung pandemic, meron tayo ditong mag-pray dito. May live pa. Mag-pray yung bawat pamilya. Sana po ginagawa pa rin po natin. A praying church po, yun po yung makakatulong sa atin spiritually. At letter B, a united church. Pag sinabi po natin united, magkaroon ng pagkakaisa yung ating simbahan. Yun po, makakatulong. Di ba po, pag ang walis tingting po, minalis mo lang siya ng isang piraso, makakawalis po ba? Di ba hindi mahihirapan? Pero pag sama-sama, try mo pagsama-samahin, makakawalis ka na. Kasi tulong-tulong eh. Ganun po sa church. At ganun din sa school. Di ba, pag groupings, pag isa lang gumagawa, ano nangyayari sa isa? Nai-stress. Tama po. Yung leader nai-stress. As a church po, bilang simbahan, tayo po nasa simbahan. Isa po sa mga makakapagpalaro spiritual sa atin ay yung magkaroon po ng unity in church natin. Mag-pray natin yung bawat isa at magkaroon ng pagkakaayos. At letter C po, humble church. Yung po, sabihin po, magkaroon tayo ng mapagkumbabang pagkatao. Ayun po yung gusto ng Panginoon po sa atin. And letter D, a zealous church. Di po zealous zealous. Ano po ba, pakicorrect na lang po ako. C-E-A-L-O-U-S. Ibig sabihin po, yung masigasig. Kailangan po na maging masigasig tayo sa simbahan. Kapag may ginagawa dito, gawin po natin. At number 3 naman po, wala po ba dyan sa amin? Number 3 po, things not necessary for spirituality. Ano naman po yung mga hindi kailangan
kailangan ng malaking membership. Di na po natin kailangan ng malaking membership. Number one, a large membership. Yung mga hindi naman kailangan talaga sa atin. A large membership, yung tinatawag natin na malaking membership. Hindi natin need ng malaking membership para lumago ka ng spirituality. Hindi po yun. Pangalawa, yung a wealthy church. Hindi yung mayaman na member. Hindi po yun yung, mayaman ka, marami ka ng pera, ayun na yung makakapagpalago sa spirituality. Hindi po yun. At yung letter C po, uneducated membership. Kapag kayong marami ka ng pinag-aralan, yun, pagka sobrang dami mo nang natapos, ay hindi makakapagpalago sa membership, sa spiritual. Hindi po yun. Hindi po natin kailangan yun. Hindi po yun yung isa sa mga bagay na makakapagpalago sa atin. Pero di ibig sabihin na masamang yumaman. Wala problemang yumaman. Diba po? Basta huwag kang makakalimutan sa Diyos. Ayun po yung mahalaga. And yung letter D, a robe choir plus seat, a cut and drive program. Ibig sabihin po mga kapatid, di po natin kailangan yung mas magandang choir, may magandang ano. Di po yun yung magiging spiritual natin. Ang pinakamahalaga po para mas lumago kayo spiritually, ikaw. Ikaw po. Ibig sabihin, kailangan may gawin ka sa Panginoon. At ito naman po, ang last point, things that are essential, yung pinakamahalaga po sa ating spiritual na pamumuhay. Yung letter A po, yung tinatawag po natin na faithful membership. Sabihin po, as a Christian, bilang po tayo po ay, sa mga bisita po namin, alam po po, di po niyo po agad ito maintindihan. Ang ibig sabihin po nito sa mga tinutulong po sa mga taga-simbahan po, na nandito po, once na ikaw po ay ligtas na, na-baptize ka na po, kailangan po natin na tayo po ay magkaroon ng tinatawag na faithful. Maging tapat tayo sa ating Panginoon. Okay? Kaya gaya nga po na sabi ko kanina, ang makakatulong talaga sa iyo para mas lumago ka spiritually is ikaw. Para mas makilala mo yung Panginoon, ikaw. Diba? Parang sa isang relasyon. Hindi mo naman makikilala ang karelasyon mo ng isang araw lang, tama? Makikilala mo siya, i-maintain mo siya araw-araw. Kakausapin mo, magtatawagan kayo. Diba? Sa Panginoon, ganun din. Para ma-maintain mo yung relasyon mo sa Kanya, una, syempre, yung magkaroon ka muna ng salvation. Yung tanggapin mo muna si Kristo bilang sariling tagapagligtas. Yun po yung una. Pagkatapos po nun, kapag ikaw po naligtas na, naunawaan mo na, yun na po mag-i-start yung membership na magkaroon ka ng, magpa-baptize ka na sa simbahan. At doon na po magsisimula yung, dahil member ka na ng church, doon na po kailangan mo na maging tapat sa gawain sa Panginoon. At letter B po, a separated membership. Ibig sabihin po mga kapatid, ibig sabihin separated membership dito. Basahin po natin sa 2 Corinthians chapter 6. Sabi po sa verse 14, 2 Corinthians chapter 6 verse 14, huwag kayong makipamatok ng kabilang sa mga di nagsisisampalataya. Gaya nga po, nasabi ko kanina, kapag ikaw member ka na ng church, nasa church ka na, ibig sabihin po nito na yung mga ginagawa po sa labas, ang mga nagiinuman, nag-yosi, kung ano mga bagay na yan, di po dapat natin sila pakisamahan. Pero, pwede pa rin natin silang samahan. Huwag lang natin silang pakikisamahan sa masama. Okay po. Kasi po, mahalaga po yung kaluluwa nila eh. Kailangan po na sila ay makakilala sa Panginoong Jesucristo. Ayun po, separated membership, ibig sabihin po, iwalay po tayo sa mga gawa ng masasama. Kailangan po natin i-maintain yung tinatawag na paglago sa ating spiritual. Last po, hindi lang po yung faithful membership, separated membership, kundi magkaroon din po tayo ng tinatawag ng willing membership. Ibig sabihin na willing ka kung ano yung gusto mong gawin sa church, pag may inutos sa'yo si pastor, gagawin natin. Okay? Pagka may inasign sa'yo, maging faithful ka dyan. Maging tapat ka dyan. Maging willing ka sa lahat ng mga dapat natin gawin. At yun po mga kapatid, tapos na po tayo.
Ang kailangan lang po natin, para ma-promote po yung spiritual natin, is ikaw. Kailangan po, ano po ba yung dapat pong gawin sa simbahan. Tayo po ito yung lahat, tayo po yung manalangin. At pagsama na rin po natin ang ating Sunday School offering. Ama namin Diyos na nasa langit, salamat po Lord sa umagang ito, patawad po Lord sa mga kasalanan namin. Ikaw, salamat po sa natutulong po namin patungkol sa inyong salita na kung saan ang pinag-aralan po namin yung tinatawag na paglago po sa aming spiritual na pamumuhay at ma-promote po kami sa aming spiritual na pamumuhay, Panginoon. Kailangan po namin sa aming Sunday School, kasi po ito, Panginoon, at may gamit-gamit po sa inyong. So, ang sama dalangin sa mga sa Panginoon Jesus, sa aming sa Panginoon. Amen po, tapos